1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Well, eto na naman po si Kuya Carlo pagdating ng Sabado kasama si Kuya Joas para sa ating palatuntunang May Kasama Ka. Well, alam nyo naman po, ang programa natin ay para po yan sa bawat isa sa atin, kahit sino man kayo. Pero binibigyan po natin ng malaking pagpapahalaga ang kamalayan para po sa ating mga kapatid na may mga kapansanan. Well, welcome po kayo. Saan man kayo dako nakikinig sa ating palatuntunan, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Pwede kayo sumabay sa amin via Facebook Live sa 1116 DXAS, your community radio. At maging sa ating, pwede din po kayo mag-comment o mamalaman namin kung saan po kayo nakikinig sa ating cellphone number sa 0916-296-6625. Sa ngayon, ating imbitahin ang aking partner na si Kuya Joas para bumati. Mga kaibigan, magandang morning. Nagbabalik na naman kami ngayon ni Kuya Carlo. Ako si Joas, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Araw po ng Sabado, araw natin ito, October 25, 2025. Uy, 10, 25, 25. Mukhang divisible by 5. Wala lang po. Naisingit ko lang yun. Wala naman po connection yun. Kuya Carlo, kamusta po kayo? Well, mabuti naman, Joas. Ako naman muna magtanong sa'yo, nagkape ka na ba? Syempre naman. Tito Carlo, Kuya Carlo, nakapagkape na ako dahil yan po ang ating energizer para, alam mo na, maipasa natin sa ating mga listeners ang positive and good vibe. Ayan. Joas, ano ba pag-usapan natin sa umagang ito? Ito, Kuya Carlo, I think, natataon, napapanahon na mapag-usapan natin to dahil sa mga nangyayari sa ating paligid at dapat maging aware, maging informed din tayong lahat sa kung ano nga ba ang gagawin natin kung sakasakali na dumating na ang the big one. And ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay paano nga ba ang mga PWD mag-prepare or mag-cope if ever na dumating na nga ang the big one. Siyempre, hindi lang po ito para sa mga PWD, para po sa ating lahat ito na makapaghanda po tayo. At alam niyo na, iba na ang handa, sabi nga nila. Kuya Carlo, ikaw ba? Bago natin mapag-usapan yan kasi medyo mabigat, medyo madami tayong tatalakayin, kamusta muna ang buong linggo mo para sa panimula natin sa araw na ito? Well, alam mo naman, mga kababayan, nag-celebrate ako ng aking birthday. Nung nag-celebrate ako ng aking birthday, alam mo anong ginawa namin, kapatid? Early in the morning, nag-hiking kami buong pamilya sa Mount Murok dito sa Zamboanga City. After ng hiking, merong magandang ilog, talagang bundok talaga kasi yun eh. Malapit sa watershed ng Zamboanga City, doon kami naligo. And then nag-lunch kami. Maligaya ako dahil kasama ko yung lahat ng aking mga anak. Yun lang yun.
Sulit Kaya na naman, yun. Parang celebration pang probinsya. opo kuya, no? Dahil dyan, nais ka naming batiin ng happy birthday, Kuya Carlo. At naway pagpalain ka pa at lahat ng iyong desire ay maging ma-put into reality in God's perfect timing. And syempre kuya, Salamat. kung ikaw po ay nag-birthday no October 20, tama kuya, no? October 20, Aha. pagkatapos po ay nag-birthday din naman ang aking tatay. So belated happy Ay. birthday din sa aking daddy nung October 21. Magkasunod po kayo, Uy, talaga? Kuya Carlo. Kaya pala, Opo. kaya pala pareho kaming gwapo. Tama naman yan, kuya. Wala nang ano dyan, duda. Wala po kontra. Walang kokontra. Anyway, ako naman, Kuya Carlo, no, naging okay ang aking buong linggo. Bagamat marami tayong ginagawa, marami tayong mga kumbaga busy tayo sa buong linggo, ay nakuha pa rin naman nating sumaya at mag-spend time sa mga taong malapit sa atin. At syempre ngayong Sabado, inilalaan natin ang araw na ito para sa ating mga kapwa PWD dahil sabi nga natin sa programang ito, may kasama ka. And Kuya Carlo, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa radyo, gayon din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, welcome na welcome po kayo na makinig at makiisa sa ating talakayan sa araw na ito. At syempre, kung nais nyo pong ipagbigay alam sa amin ang inyong mga suggestions, comment, ay maaari nyo rin po kaming i-message sa nabanggit na numero ni Kuya Carlo kanina. At syempre, welcome din po kayo mag-comment sa ating Facebook Live kung ano man po ang inyong mga suggested topic. Malay nyo, meron kayong mga gustong pag-usapan, may mga kwento kayong gustong marinig, halina't isend nyo na yan dahil malay mo, kwento mo na ang susunod nating mapag-usapan. Kuya Carlo, matanong ko lang din naman, sa mga nagdaang mga araw, marami tayong naririnig sa news, no, marami mga iba't ibang issues ang pinagdadaanan ng ating bansa. Ano kaya ang take mo doon, Kuya Carlo, no? Ano po ba ang iyong nararamdaman? Hindi, sa totoo lang, Juan, no? Hindi, ako, madaming Juan. Pero sa dalawang issue kasi yung medyo malaki, di ba? Yung katiwalian at itong ang lindol sa nangyari sa iba't ibang panig sa atin dito sa ating bansa. Nakakaiyak na nakakainis at yun nga, ang pinakasolusyon na lang talaga dyan ang intervention ng ating Panginoong Diyos. Pero at the same time, yun nga, pagdating naman sa disaster, meron tayong pwedeng gawin para maging handa. Yun lang yung sa akin for now. As we will be discussing itong preparing yung ating mga kapatid sa mga PWD for disasters, ano po, yung mga ganun. Meron tayong dapat gawin. Pero again, yun nga, mas maganda talaga if we, mamaya alam ko, magli-lead ka sa prayer sa atin. Pero ang akin, importante talaga na handa din tayo spiritually, maging, yun nga, palagi tayo naging madasalin. Yan, tama yan, Kuya Carlo, no? Bago tayo mag-dive in sa topic na yan, gusto lamang namin pasalamatan lahat po ng aming mga naging guest nung nakaraang series natin, yung There is Hope in Darkness. Yung series po natin na yan noong nakaraang Sabado nagtapos. So pasalamatan natin sina Sir Anthony Lozada, kasama na rin si Sir Remir Romualdo sa pag-share ng kanilang mga kwento, inspiring stories, mga words of wisdom nila na alam ko sa mga tao nakapakinig ay marami po tayong natutunan, na awaken yung ating puso't isipan, na enlighten po tayo, and for sure, ang iba po sa atin, kahit ako ay mas lalo pa po naging inspired and motivated dahil sa kwento na yan. Kaibigan, kung nais niyo po yung pakinggan muli, maaari niyo pong bisitahin ang ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang 1116 DXAS at diyan makikita at mapapakinggan niyo po ang lahat ng ating mga programa magmula Lunes hanggang Linggo, magmula umaga hanggang gabi o hapon. Nandiyan po yan lahat. Siyempre, gusto po namin na kahit kayo lang po mag-isa, kahit nasaan kayo, ay may kasama pa rin po kayo. Yan po ang ating official Facebook
page. Yon, Kuya Carlo, tara na ba? Simulan na ba natin to, Kuya? Oo, pero mabanggit ko lang, talagang Yes. yung the past two programs natin, talagang worth listening. Kaya ini-encourage natin ng ating mga tagapakinig na hindi lang nagmumula sa atin, sa ating dalawa, pero yung mga guests natin talagang mga PWD, pero makita mo yung mga insights nila. Talagang alam mo na yung meron silang ang kanilang faith at ang kanilang outlook in life ay naiba, bagamat nasa gitna sila ng buhay ng being a PWD. So mga kapatid, you're welcome. I mean, it's a guarantee na hindi sayang inyong oras na makinig, mag-back review doon sa mga programs na yon. And So, yun, ito- Kuya Carla. Yes, Oh, Kuya. yun nga, umpisahan na natin, Jowas. Umpisahan mo daw, paano ba yung ating kwan sa ating talakayan ngayon? Ito na nga, Kuya Carla, dahil marami po ang natatakot, marami ang natataranta, marami ang nagpapanik, marami po ang mga, alam niyo na, ang mga emosyon po natin ay halo-halo na dahil sa mga nangyayari sa ating paligid. Pero bagamat nararamdaman natin yan, mainam rin na tayo maging handa kung sakasakaling dumating nga ang the big one. Alam mo ba, Kuya Carlo, nais ko lamang magsimula sa actually ang dami kong kwentong gustong i-share, pero nung nakaraan mga kailan ba yun nagkaroon ng lindol sa Cebu? I think that was 2 or 3 weeks ago, kung di nakakamali, Kuya Carlo, no, if my memory Yeah. serves me right. Meron po kasi kaming kasamahan doon sa Cebu na visually impaired po siya, totally blind. Nagtatrabaho siya sa, I don't know kung tama yung term ko, sa business hub or center ng Cebu. Doon, parang IT, IT place, parang IT, doon siya nag-work. IT Park. Yes, IT Park and Kuya Carlo, no? Nagkataon na nandun po siya sa office nila, if I'm not mistaken, 22nd floor ng lumindol po sa Cebu. And base sa kwento niya sa amin, dahil nagkaroon kami ng chance makapag-usap a week ago, kung sabi niya sa amin ay, syempre nung una, dahil hindi naman niya nakikita ang mga nangyayari, parang nagulat lang siya, ano daw yun? So sabi daw ng kanilang team leader ay magtago siya sa ilalim ng kanilang ng kanilang table. And nung lumilindol na nga, naririnig niya yung mga parang pag-crack ng mga wall. And sabi niya, it's either mag-crack yung wall o matabunan sila. So the moment na nangyari na po yun, ang sabi po sa kanila is they need to evacuate. So syempre dahil visually impaired siya, inassist naman siya ng mga kasamahan niya, pababa sila ng hagdan. I think from 22nd floor yun eh. And then, after niyan, huli na nila nalaman o na-realize na yung mga security guard po pala ay hinahanap rin siya. Nasaan na daw ba yung visually impaired na employee? Dahil, syempre, kailangan nila yon i-rescue, no? Kailangan nilang tulungan makalabas ng building. And yung security guard ay may hawak or may dalang wheelchair base sa pagkakakwento niya sa amin. But with that story, okay naman po sila. Hindi naman po sila masyado na disgrasya, safe naman sila nakalabas. Pero that story po na napakinggan natin ngayon, magtataka tayo, no? Paano kaya magagamit ang wheelchair during an earthquake? O ano kaya yung mga ways, o ano kaya yung mga paraan para mag-survive or makalabas ang isang PWD habang lumilindol sa lugar na yon. Yon ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ikaw ba, Kuya Carla, may kwento ka ba muna bago tayo magpatuloy? Yeah, una, yung gusto natin i-equal lang muna, no? Definition of terms. Diyan kasi sa Luzon, ang tawag nyo talaga yan, the big one, ano? Mhm. Pag sinabi mo kasi natin, mga kababayan, yung big one, ito yung parang inaantay na may prediction na magkakaroon talaga ng malakas na paglindol dito po sa mga fault line ng Pilipinas. Damay-damay po yung Metro Manila, patakbo yan dito sa Mindanao ang fault line na yan. So medyo malakas po talaga yun. Ang problema lang doon sa the big one ay hindi natin
alam kailan. Kaya nga dapat nakahanda tayo sa mga ganong sakuna. Kaya nga, ang importante lang talaga dyan, hindi lang ito yung sa atin sinasabi natin the big one para sa lindol. Pero ako ay, di ba, nagkaroon tayo ng Yolanda, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga bagyo. So, more than just the bagyo. Pero sa ngayon, yung nga, dahil medyo pasunod-sunod yung mga lindol, so kailangan din talaga natin maghanda niyan. Naranasan ko rin yan, kapatid. Nasa 14th floor ako noong araw sa Davao. Nagpunta kami para mag-rescue dyan sa... Meron yung isang lugar dyan sa Sultan Kudarat, ang talagang epicenter. Nung pauwi na ako, para lang ma-stress debriefing gano'n, duman ako ng Davao. Nasa 14th floor ako, talagang merong aftershock na napakalakas talaga. Pero yung tinawag ko yung kasama ko, sabi niya, huwag ka na umalis. Sanay na ako dito sa ganun. Pero nakita ko, tiningnan ko yung sa bintana. Lahat ng tao sa building, bumababa sila sa condominium. Lahat sila nasa baba. Pero ako, naiwan lang ako doon. Pero at the same time, yun, meron kang agam-agam. Ano ang susunod na mangyayari? So, ang importante lang talaga dyan, meron tayong paghahanda. Lalong-lalo na, yun nga, sa ating mga kapatid na PWD na talaga yun, visually impaired. Sa amin, sa hearing, merong hearing impairment, ang problema nito, Jowa, sa amin, kapag meron ng mga alarm, for example, hindi ko nararamdaman yung lindol, pero meron ng alarm o sa sunog, ganon, hindi nakikita agad. Walang nakikita, walang naririnig. So, yun yung problema. Kapag, for example, yung mga alarm, sa fire alarm, sa mga malalaking building, yun yung concern sa sa may hearing impairment. Kaya nga meron silang sinasabi na meron dapat ilaw sa mga, yung aside from yung fire alarm, meron ding ilaw na sumisindi-sindi para alam ng mga may hearing impairment. Yun lang gusto ko i-share muna. Ito pa, Kuya Carlo, no? Let's make it light lang, no? I don't know kung makukuha niya yung aking emosyon, pero kwento ko lang po, no? Way back, nung ako po ay college, nag-aaral pa, alam naman natin, the big one na yan talagang, I don't want to say na hinihintay natin, pero I think the best way to describe that is one day, dadating yan. So, it was summer, and then ako po kasi, ang usual ko po kapag medyo summer na, umaatake po yung sakit ng ulo ko, and headache, migraine, parang ganyan. And then, may klase po ako niyan from 3rd floor. Ang sabi ko po sa aking instructor is, medyo masakit na yung ulo ko at ako po ay masama aking pakiramdam. So, kung okay lang po, punta po akong clinic. So, pumayag naman yung instructor, inassist ako ng classmate ko pababa, hinati daw sa clinic, and then, yung gamit ko, syempre, naiwan sa mga classmate ko doon, sa upuan ko. Now, I think mga after lunch po yan, sa pagdating ko po sa clinic, the usual interview, kung anong pakiramdam mo, and then they asked me to magpahinga po inside the room. So ngayon, nakahiga na po ako. In short, nakatulog po, nakapagpahinga ako, nakainom ng gamot. Ngayon, hindi ko alam kung dahil masakit lang po ang ulo ko or ako'y nahihilo, pakiramdam ko po kasi parang gumagalaw yung aking higaan. Sa noong una, hindi ko muna siya pinansin. So akala ko baka masakit na talaga ang ulo ko, nahihilo lang ako. Pero yung pag-uga niya, grabe na. Tapos may naririnig na akong sumisigaw na, this way, ganyan. Dito kayo dumaan lahat, tapos nag-alarm na. So, ibig sabihin, may earthquake pala. May earthquake. So what I did was, bumangon po ako, and then, naririnig ko po yung tao sa loob ng clinic na lumalabas sa ng pintuan. Labas na daw, labas. Pati yung assistant nurse, lumalabas na rin. And then, hinahanap ko yung sapatos ko. Then, the moment na nasuot ko na po yung sapatos ko, narinig ko po ang isa sa mga volunteers sa clinic na, hala, nakalimutan natin yung pasyente natin. And ako po yun. Ako po ang nakalimutan nila inside the room. So, tamang-tama, pagbukas ko ng pintuan, andun siya. Bubuksan niya rin yung pintuan niya. And,
igagayad niya ako palabas ng vicinity or ng campus. And alam niyo po mga kaibigan, kasi ilang beses ko na pong kinikwento to sa mga tao na nakausap ko, natatawa po kami. Pero let's put it this way, nakakatawa siya pakinggan, no, nakalimutan. Pero paano pag dumating yung time na gano'n na ikaw na lang pa mag-isa? Anong gagawin mo? Magpapanik ka ba? Matatakot ka ba? Or ano ba ang dapat nating gawin para maka-escape ka sa ganong sitwasyon? And ito lang, Kuya Carlo, no, para to end that story, nung nandun na po kami sa labas, nakapila po kami, yung classmates ko po, hinahanap nila ako, at dala-dala nila yung gamit ko. At nung nakita nila ako, syempre, kumusta ka kuya? Okay lang naman ako, ganito, ganyan. Then, binigay sa akin yung gamit namin. And then, yung aming campus administrator umiikot na. Nasabi, okay, cancel na ang klase lahat, umuwi na kayo lahat, diretso uwi ng bahay. Pero wag niyo po akong tutularan dahil instead ko na umuwi ng bahay, ako po ay gumala. Kasama ang mga kaibigan. Yun po ang wag niyong gagawin. Ayan, Kuya Carlo, yun lang muna yung kwento ko bago natin ipagpatuloy ang ating mga sasabihin in preparation sa ating mga yes. ang first time ko na naranasan, again, hindi pa lahat ng tao, for example, yung mga maliliit na bata sa ngayon, hindi pa talaga nila alam kung what's an earthquake. Doon sa church, diniscuss namin yan sa mga bata. Hindi nila alam. Dahil para dito wala pa silang karanasan. Dito sa amin hindi naman madalas nangyayari yan. O minsan hindi nila nararamdaman dahil sa sobrang kalikutan, gano'n. Pero yung sa amin, sa panahon ko, 1976 was my first time. Elementary grades ako noon. Malakas. I mean, meron talaga mga distractions na nangyari sa mga buildings, mga edifice. And isang part dito sa Mindanao, yung pong sa Pagadian City. Talagang kapatid, madami ang namatay. As in, libo ang namatay dahil nagkaroon ng tsunami afterwards. So again, yun yung medyo masakit na malaman, marinig. Pero kailangan natin paghandaan. Para una, maibsan ang kahirapan natin para sa, for example, mawawalan. Ito lang lately yung sa Daba, sa Cebu, yung nagpunta doon yung dalawang anak ko para tumulong sa relief. Ang unang sinabi sa akin, ang kailangan nila, biro mo sa lahat ng bagay, kailangan tubig. Bakit ba? Yun yung hindi natin alam, bakit wala silang tubig. Tapos yung dahil nagkakaroon ng mga panics and all these things, naghahanap ng pain reliever, yung gamot, parang gano'n. So, yun. So, kailangan natin paghandaan. Para yun nga, hopefully, yung nga, maligtas tayo sa talagang kapahamakan, sa kamatayan, pero at the same time, maibsan ang kahirapan during the time na mayroong mga aftermath, yung pagkatapos na ng sakuna. Yun yung gusto kong i-target natin ngayon at alam ko nakahanda ka para i-discuss yan. Yes, Kuya Carlo, no? Dahil nagsimula tayo sa mga kwentong ito, sa part 2 natin ay mapag-uusapan natin ano ba ang mga dapat nating ihanda, ano ba ang mga dapat nating gawin before, during, and after the earthquake. Kaya mga kaibigan, diyan lamang po kayo dahil magbabalik po tayo makalipas ang tugtuging ito. Ito po ang programang May Kasama Ka, si Kuya Carlo at si Kuya Joash. Diyan lamang po kayo mga kaibigan. Kung ika'y nalulumbay, mayroong problema. Nalulungkot, natatakot, kailangan ng kasama. Nandito lang naman ako, handang makinig sa'yo. Halika na sa aking tabi,
mahal at kahit ano pang gawin, ako'y nasa iyong tabi. Ooh, manalig ka't manalangin, hindi magkukulang. Kaagapay, kaibigan, katuwang habang buhay. Nandito lang naman ako, kasama mo noon hanggang ngayon. Halika na sa aking tabi. Nagbabalik po tayo sa ating palatutunang May Kasama Ka. Ang May Kasama Ka ay napapakinggan po mula Sabado ng umaga, alas 8:30 ng umaga. Dito po sa 1116 DXAS. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Well, kung kayo po ay nais nyo po maging partner ng ating palatuntunan, welcome po ang inyong mga donations. Mangyari po lamang mag-scan ang QR code ng ating GCash at ng ating mga bank accounts para sa inyong mga donasyon. At kung kayo po ay nakapag-donate, pwede nyo po kaming i-message para po ma-acknowledge namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership with us. Well, Joas, sige na, umpisahan na natin ang ating importanteng pinag-uusapan ngayon. Yes, Kuya Carlo, no? Kanina pinag-usapan natin na marami po sa atin ang natatakot, nangangamba sa paparating o sa ating the big one na tinatawag. Pero simulan po natin dito sa linyang it is okay to fear, but do not forget to have fun. Okay lang matakot tayo kasi hindi naman natin alam talaga kung kailan mangyayari yan, ano ang pwede maging epekto nito sa atin. Pero huwag po natin kalimutan na maging masaya pa rin. Kasi mas marami ang panahon o mas mahaba pang panahon natin para sumaya kaysa mag-isip sa paparating na lindol. Kasi hindi naman yan magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso't isipan kung lagi na lang natin iniisip na hala, magbibiguan, hala, may earthquake, hala, ano kaya mangyari sa pamilya ko, ano mangyari sa akin, sa trabaho ko, sa kaibigan ko, sa lahat. Madami tayong wino-worry. But yes, we don't invalidate the feeling of being afraid. But please do not forget to have fun, to still have fun. Dahil nandito tayo ngayon para i-enjoy, i-relish natin yung panahon, yung pagkakataon na ibinigay po sa atin ng Panginoon. And pangalawang linya po na gusto ko pong i-emphasize is, yes, mahirap sabihin na huwag tayo magpanik kasi pag nandiyan ang sitwasyon, hindi naman talaga natin alam kung ano magiging response natin. But why not, instead of panicking, why don't we prepare? Huwag po tayo magpanik, pero mag-prepare po tayo sa pwedeng mangyari. Ihanda natin ang ating mga sarili sa kung paano ba natin kung paano tayo, kung paano po tayo alpas, paano ba yung tamang term, survive sa sakunang iyan. And marami po kami dito ni Kuya Carlo na mga tips, mga ways kung paano natin gagawin, kung paano natin ihanda ang sarili natin. Number one, Kuya Carlo, if I may share, the importance of having drills. Marami sa atin, napansin ko lang, no, kahit nung ako pa po ay high school and college na, kapag nagkakaroon po ng mga earthquake drills na yan, parang yung ibang tao, hindi nila siniseryoso yan. They making fun yung
earthquake drill na kapag nag-ring na yung bell at lahat ay nakaduck na, lahat nakayuko na, nasa ilalim ng mga upuan, instead of taking that seriously, ginagawa natin siyang katatawanan. Ang tanong, kapag dumating ba ang sitwasyon na talagang may earthquake na, gagawin pa rin ba natin siyang katatawanan? That's why kung may opportunity po tayo, whether you are at work, you are in school, or kung kayo pa ay nasa bahay na, kasi minsan yung mga barangay, yung mga subdivision or village, nagkakaroon din po sila ng mga earthquake drill. So, if I may suggest po mga kaibigan, mag-participate po tayo doon. Paano yun, Joash? Yung may mga disability, magpa-participate pa sila, baka mahirapan lang sila. Now, ito po ang aking sagot dyan. If you think yung ating kasamahan pong PWD ay kaya naman mag-participate, then i-join po natin siya. Pero kung hindi naman, ang gawin po natin ay i-orient po natin siya kung ano yung mga gagawin if ever na dumating na yung earthquake. Katulad ko po, visually impaired ako, di ba? So, ibig sabihin ba hindi na makaparticipate? I will still participate sa drill kasi ilang beses ko rin naman yung na-practice, ilang beses ko rin naman napagdaanan yung drill na yan. So, gawin din po natin. Tulad po sa amin, 2 weeks ago, kung hindi po nagkakamali, after the earthquake in Cebu, sa church po namin, nagkaroon kami ng, actually hindi man siya talaga drill, pero inorient kami kung anong gagawin if ever na nasa service kayo and nagkaroon ng lindol. So, inorient kami kung anong gagawin, kung ano yung mga dapat naming, kumbaga, saan kami lalabas, yung mga fire exit, hindi gagamit ng mga elevators, instead, stairs lang gagamitin natin, and so on and so forth. So, pag-uusapan natin yan ng mas malalim maya-maya lamang. So, yon Kuya Carlo, number 1, do not fear. Instead, still have fun. Wag nating hayaang lamunin tayo ng takot dahil sa the big one na yan. At pangalawa, instead of panicking, let's prepare. And yung nasabi ko po kanina, yung drills, very important po yan, participate po tayo. Huwag natin siyang gawing corny naman, mag-drill tayo. Pag nasa earthquake naman, magagawa rin naman natin mag-duck, mag-cover ng head, and so on. Hindi natin yan masasabi kasi hindi din naman natin alam kung ano yung magiging response natin if ever it happens. Yun, number 1, drill. Ikaw, Kuya Carlo, anong idadagdag natin? Well, tama yung sinabi mo kanina na wag lang natin to parang nilalaro-laro lang para baliwala. Let's take it seriously dahil if you notice na nakita natin sa social media yung during the time na yung nangyari sa Iloilo, yung mga nagdadak na nga sila sa ilalim ng table na Lord, kasaw, yun na yung panahon na nagpe-pray talaga sila na tumigil na, no? Tapos yung iba nga, kaya nga, kailangan talaga natin to i-take seriously. Pero at the same time nga, wag nating pabayaan ng tama ka doon na ang buhay natin parang paranoid na tayo na maghahanda sa mga unbigsin. Parang inaantay na natin oras-oras dyan. We live our life normally, pabayaan natin yan. Pero at the same time, meron lang tayong knowledge, may consciousness tayo towards that. Pero yun nga, ito ang iniisip ko bilang isang parent, kapatid, yun nga, yung sa ating mga PWD sa bahay na, ito example, mga bedridden na sila, o talagang kailangan talaga sila i-assist. Alam nyo, dito sa bahay namin, may panahon na naging bedridden ang father ko during the time. So meron kaming ginawang room sa kanya na malapit na talaga siya, kapatid, sa door, sa pintuan ng yung pa-exit ng bahay. Para nga, anytime na merong mga emergencies o kailangan ilabas siya, nagagawa namin yan. Pangalawa, dito sa amin sa bahay, sa Zamboanga, if you remember, 2013, nagkaroon dito ng siege, nagkaroon ng gera dito sa Zamboanga City. It's just about 3 kilometers sa amin from the ground zero ng gera. Kami, di sinasabi ng ano bang dapat nating gawin? Paano tayo lalabas ng bahay? Paano yung exit natin kapag meron ng tao sa harap ng bahay natin? Pinag-usapan yun, kapatid, as a family. Ganon din, pagdating sa mga sakuna, kahit ano man yan, man-made na sakuna man yan, for example, yung seeds, yung gera, o itong mga ganong mga sakuna, nakahanda tayo. Hindi ko lang masabi sa iyo, kapatid, itong lugar namin, kung saan nakatayo ang bahay namin,
flood-prone area talaga siya. Yung binabaha siya. Minsan kahit na nakatirik ang araw, pero kapag sa bundok, malakas ang ulan, tapos high tide, hindi makakalabas ang tubig sa ilog papunta sa dagat dahil high tide, pumapasok dito sa lugar namin, sa subdivision namin. So, prepared kami sa lahat ng bagay pagdating sa ganyan. Pagdating nga sa baha, sa isang taon, ang average niya na bumaba dito sa amin, mga 4-5 beses. So, ganun. Pero nakahanda kami. Maganda, ibig sabihin mas importante kung nakahanda tayo. Again, yung sinasabi ni Jowas, sa bahay, i-drill na natin yan sa barangay natin. Pero importante din talaga maging yung ating mga kapatid na mga persons with disability na talagang, example sa inyo, yung mga Down syndrome kapatid na mataas ang stage nila, na kailangan turuan din natin sila in their knowledge na maintindihan nila. So, yun yung pagdating sa drill na gusto kong i-share. Tuloy mo na yun sa yung idea, Joas. Yes, Kuya Carlo, no? Idagdag ko pa dito, di ba, pag nag-drill po tayo, we cover our head, tapos pupunta tayo sa ilalim ng table or upuan kung kasya tayo. Importante ma-cover natin yung ulo natin, ma-safe natin yan. And then, na-mention niyo po kanina yun, Kuya Carlo, na sa loob ng bahay. So, maganda rin po na, halimbawa sa mga may disability po, kung siya po ay visually impaired, kung siya po ay handicap, kung ano man po klaseng disability po yan, maganda i-orient niyo po siya sa kanilang mga exit, no? Halimbawa, kung nasa first floor siya, saan siya lalabas? Sa back door ba o sa front door? And kung kayo po ay nasa second floor halimbawa, ano bang gagawin niyo? Tatalon ba kayo ng bintana or gagamitin niyo pa hagdan palabas ng pintuan sa first floor? So, dapat pinag-uusapan niyo po yan at dapat, for example, kung kayo po ay isang pamilya sa loob ng tahanan, sabihin niyo po na once nakalabas na po tayo lahat, meron tayong certain area na doon tayo makikita. For example, sa poste dyan sa kanto ng bahay niyo, may poste dyan, doon yung meeting place niyo para hindi po kayo watak-watak, no? If ever na mag-earthquake, magkaroon kayo ng certain area kung saan kayo makikita para alam niyo na, wala pa si ganito, wala pa si ganyan, nasaan kaya? So, doon kayo makikita. At the same time, maganda rin meron kayong, I think applicable din ito yung meron kayong tawagan bilang pamilya. Para kasi sobrang daming sumisigaw, ang daming naghahanap pa ng mga tao, hindi yun na alam kung sino yung mga hinahanap, no? Minsan kapangalan ni ganito, kapangalan mo pala yung nanay niya, ganyan. So maganda meron kayong parang call sign ba? For example, ang tawagan niyo sa pamilya ay nag-isip na lang po kayo, be creative. For example, tawagan niyo ay Porky. Halimbawa lang po, panaligin mong Porky, si Mami tinatawag kami. Ayun, parang ganyan. So magkaroon kayo ng mga tawagan. Mag-isip kayo na kapag hinanap si Porky, kayo yon, pamilya niyo yon, para hindi kayo nahihirapan if ever na maghanapan po kayo. Ngayon, idagdag ko pa dyan, Kuya Carlo, no? If ever po na dumating na yung earthquake na yan, so ano ba yung mga dapat nating gawin if ever? So dapat po, ito napanood ko lang po ito itong sabihin ko po, nabasa ko po ito. Ang sabi, pag lumilindol na daw po, stay away from windows sa mga bagay na pwedeng mabasag. Sa malalaking mga furniture, huwag po kayong tatabi doon. No? Halimbawa, sa bintana ka, huwag ka doon kasi pag, halimbawa, yung intensity, no? Pag nag-break yung glass, may possibility na ma-aksidente kayo. So, stay away sa mga ganong gamit na mababasag. And, punta po kayo sa ilalim ng kung ano man po ang matibay dyan. For example, table. Na kung saan, if ever na may bumagsak, kaya kayong iligtas o kaya kayong takpan ng bagay na yon. So, gawin niyo po yan. Pangalawa, if you are outside, halimbawa, nagkataon nasa labas po kayo, ang gawin niyo po ay pumunta kayo sa open area, sa free space, yung walang mga pwedeng tumumba sa inyo, mga building o kung ano man po matataas sa mga gusali or mga bahay, billboard o mga puno or kung ano man po yan. Kung nasa labas po kayo, humanap po kayo ng open space na kung saan hindi po kayo matatamaan ng mga pwedeng bumagsak. Yon. Pangalawa po yon. Pangatlo naman, always check yourself. For example,
minsan tingnan mo rin, paminsan-minsan tingnan mo rin kung may sugat ka ba, may bleeding ka na ba, dapat conscious ka sa nangyayari. Kung nasaktan ka, tingnan mo kung ano nangyari sa'yo, malaki ba yung galos mo, may tumusok ba sa'yo, dapat conscious ka, aware ka sa nangyayari sa sarili mo. Check yourself. And also, check your members. Kung ikaw po ay kasama mong pamilya mo, check on them. Kung kasama mo mga kaibigan mo, check on them also. Kung kasama mo mga katrabaho mo, you check them also. Kumbaga, nagtutulungan kayo. At pang-apat po sa nabasa ko ay always listen sa mga news o sa mga reports na reliable. Okay? Yan po isa yan sa mga magandang paghahanda, na nakikinig kayo sa mga sources, nagbabasa kayo sa mga sources na reliable, hindi po fake news. Kasi once na ma-encounter nyo yung fake news, it will just add up to your stress sa pagpapanik nyo. So, pumili po kayo ng mga news outlet na reliable, valid, and beneficial para sa inyo as we prepare for the earthquake. Yun, kuya, ang mga nabasa ko. Ito naman, kuya, ang mga napanood ko naman. Kasi one time, napanood ko yung isang interview. Ano ba yung gagawin kapag dumating na rin yung earthquake na yan? Ang sabi po doon, for example, nag-collapse yung building or yung bahay at nandun ka sa loob nun. Siyempre, for context lang, no, for scenario, halimbawa, nakulong ka na po doon. So, wag po tayo sigaw ng sigaw. Kasi once na sigaw na sigaw tayo, mapapagod po tayo, mapapaos tayo, hihingalin po tayo, mauuhaw tayo, wala nga tayong anything na dala kapag nangyari po yan. So, ang sabi po doon ng advice niya is, before you shout, kung may yung damit mo, ipantakip mo po doon sa iyong bibig, saka bago ka magtawag or sumigaw, para yung mga alikabok hindi mo masisinghot, yung mga alikabok hindi mo makakain. Kasi pag nasinghot mo yon, syempre masakit sa ilong yon. Kung nakain mo yon, syempre hindi natin alam kung anong pwede maging epekto nito sa'yo. So better na meron po tayong damit o pang cover sa ating mouth, sa ating nose, para hindi natin masinghot yung mga mga alikabok na yan. And dapat meron din daw po tayong rhythm sa pagsigaw. So hindi na tayo shout ng shout, hindi na tayo sigaw na sigaw, pero dapat meron tayong parang sinusundan na rhythm. May step sa pagsigaw. I think kayo na po makagawa niyan kung paano nyo siya gagawin, yung pagsigaw po ninyo, para yung rescuer at yung, for example, kung meron silang sniff dog, magiging madali rin para sa kanila na ma-detect kung nasaan at sino yung sumisigaw na yon. Kasi 'di ba may mga tendency na sigaw ka lang ng sigaw, tapos napapagod ka. At hindi naman nila naririnig yung sigaw mo, for example. So better yet, make a rhythm. Sisigaw ka ng thrice, magsa-stop ka, sigaw ka ng thrice, para alam nila na, may sumisigaw na 3 beses. Alam nila, madidetect nila na yung taong yon ay, sabihin natin, kailangan ng tulong, and so on. Ngayon, Kuya Carlo, may isa pa akong tip, no, na nasabi rin po sa akin. Yung iba po kasi ang sinasabi, if you're in a building, bumaba ka using the stairs. Tama naman po yun. May iba naman, paano pa nasa 25th floor ka? Bababa ka pa ba or paakyat? For example, kung nasa 25th floor ka, tapos yung building ay, sabi natin, 40th floor. Halimbawa na po ito, hypothetical, 40th floor. Ano ba ang dapat gawin? Bumaba ka papunta sa first floor or umakyat ka papunta sa 40th floor? May iba nagsasabi na kung kaya mong bumaba ka na mabilis papunta sa first floor. May iba naman po nagsasabi na kung kaya mong umakyat up to 40th floor, gawin natin. Bakit daw? Kasi for example, nagko-collapse na po ang building. So, syempre, pag nag-collapse yan, ang pag-collapse yan pababa. So, maaring matrap ka sa ilalim, maaring matrap ka sa pinakababa, ay kung 40th floor po ang tumumba, it will be very hard for the rescuer na makita ka if you are on the first floor or nandun ka sa medyo 5th, 6th, 7th floor, no? So, mas mainam na umakyat ka from 25th pataas ng pataas para if ever na mag-collapse yung building at sabihin natin, natabunan ka doon, mas magiging madali yung pag-rescue sa'yo.
kasi hindi ka nasa pinakailalim ng building. Yun po ang mga nasagap kong mga information, mga ways kung paano natin o kung paano po tayo makakaligtas sa earthquake na ito. Ikaw, Kuya Carlo, may nais ka po bang idagdag? Bale, isa sa mga preparations, bale ito, di ba? Maganda din talaga, maging sa atin, mga PWD. Kung kayo mayroong white cane, meron tayong, may mga keychains tayo and all these things. Importante kasama sa keychain natin, kapatid, ay whistle. Alam mo yung para kuwan ka. For example, very useful ang whistle kahit na sabi mo hindi sa sakuna. For example, nasa gitna ng kadiliman, naglalakad ka, hinold up ka, pwede ka mag-whistle, it will call attention, parang gano'n. Naalala namin, dito sa bahay namin, yung nga sabi ko sa'yo, nung panahon na bedridden ang father ko, and hindi siya masyado nakakasalita. Pero meron kaming squeezer na binigay sa kanya, yung squeaky ba? Yung parang mga laruan ng bata nagki-create ng sound ng quickie, gano'n. Opo. Meron lang tatay kong gano'n na pag ini-squeeze niya yon may sound na alam namin na tinatawagan nila kami. Kumukuha siya ng atensyon. So parang gano'n, yung importante na mga kamag-anak na rin, bawat isa sa family namin, yun yung nasa isip namin yun. Ako meron na talaga ako, pero yung mga anak ko, sinasabi ko, you have to have somewhat like a whistle sa iyong kamay, sa iyong purse, sa iyong keychain, para yung nga, pagdating ng panahon, importante talaga magagamit natin yung whistle. Yung nga sinasabi mo, for example, na-trap na, hinahanap ka, so pwede mong gamitin ang whistle para yung nga, sabi mo, hindi na maubusan ng hininga, hindi maubos ang lakas by whistle. At maging doon sa sinasabi mong rhythm ng pagsigaw, ganun din sa whistle. Di ba siyempre, humihiga naman talaga tayo. So every three exhale, dapat mag-blow ka. Sayang kasi yung hangin na nilalabas mo na wala namang sound. So mas maganda kung meron kang whistle. So every now and then naririnig ng mga tao kung saan man na merong sound in case kung ikaw ay na-trap. Pero regardless na kung na-trap ka o hindi, ang whistle is really calling the attention, di ba? Ang mga pulis ginagamit ngayong whistle just to get the attention of the bystanders, ng mga drivers. So importante yung whistle. Ayan, ituloy mo yung sa'yo, Joas. Ito, Kuya Carlo, kanina pinag-usapan natin yung mga gagawin natin if ever na nandun na tayo sa gitna ng earthquake. Ngayon, paano naman tayo maghahanda? Ano ba yung mga bagay na dapat natin ihanda? Ito medyo sikat to ngayon na pag-uusapan to all over the social media, the go bag. Ikaw ba, Kuya Carlo, may go bag ka na ba? Meron ka na bang go bag, Kuya? Yung, eto dito alam mo, importante talaga yan. Ako, meron kaming go bag na anytime na bang, personal ko yon, hindi yung go bag ng wife ko, ng kwan. Kanya-kanya dapat meron tayong go bag. Yun na yun, very small, kailangan lang sa akin, akala mo nga hindi siya go bag dahil masyadong maliit siya. Dahil, in terms of sa emergency preparedness, alam ko naman talaga kung yung mga pinaka-importante na kailangan kong gawin. Pero alam ko yung para sa mga iba na pwedeng i-discuss mo yun kung ano ba yung nasa loob ng go bag. Sige, Kuya Jowa. Tama yan, Kuya Carlo. Dapat meron po tayong go bag. Ano ba yung hashtag go bag? So ito po yung bag natin na if ever dumating na po yung sakuna na yun, madali po natin siyang mabibit-bit. And what is inside of that go bag? If you're gonna scroll all over the social media platforms, iba't iba po yung version ng go bag. That's why tayo po bilang mga individual, ano po ba ang dapat laman ng go bag natin? So you customize. Ano ba yung it is based on kung ano ba yung pangangailangan mo at ano ba yung mga importanteng bagay na dapat mong dalhin. Now, let's go first to the basic. So, meron kang go bag. Ano bang laman nun? So, of course, kailangan natin ng tubig
No, dapat meron tayong bottled water kasi hindi man natin alam kung kailan magiging available ang tubig kung sakasakaling ang dumating sa sakuna na iyon. Pangalawa, aside from water, dapat meron tayong canned goods or mga pagkain na madaling makain even if wala tayong pangluto. Walang gasol, walang apoy. Ano ba yung mga pagkain na pwede nating kainin? We have the canned goods, no? Delata. Mag-stock po tayo ng delata para hindi po tayo mahirapan if ever hindi tayo magutom kung dumating man yung sakuna na yon. Pangatlo, dapat meron tayong biscuit, no? Mga pampatawid gutom, sabi nga nila, no? Na mga pagkain. It depends on you kung anong klaseng biscuit yan. Basta importante, meron tayong pantawid gutom sa gitna ng sakuna. Pang-apat, dapat meron din po tayong toiletries, no? Meron tayong toothbrush, meron tayong toothpaste, sabon, pwede rin naman. Meron tayong tissue para kung kakailanganin natin, wipes. Kailangan ng wet wipes para kung kailangan natin magpunas and wala tayong water, at least meron tayong wet wipes. Dapat meron din po tayong alcohol, and aside from that alcohol, dapat meron din po tayong kahit maliit na towel, face towel man yan, or any type ng towel na pwede mong ipang-cover o ipampunas sa'yo. Kasi may iba, ako napapanood, nakikita na yung towel nila multi-purpose na pwedeng pang ligo, pwede rin pang kumot kung sakali na nilalamig sila, and pwede rin siyang pamunas. So, it depends on you na po kung ano ang dapat nyo o ano ang gusto nyo gamitin. And of course, aside from those, dapat meron po tayong first aid kit such as Band-Aid, yung mga panlinis ng sugat, panggamot sa sugat, no? Whatever brand is that, basta importante meron po kayong ganyan. And meron din po tayo dapat na medicine. Ano ba mga medicine yon? Halimbawa, sakit sa ulo, halimbawa, sakit sa sipon, ubo, yung mga basic medicine na kailangan po natin if ever na magkaroon tayo ng sakit. Also, idagdag din po natin kung ikaw po ay isang individual na merong maintenance, dapat huwag niyo pong kalilimutan mag-stock. For example, kayo po ay diabetic, kayo po ay hypertensive. Katulad ko po, meron po akong eye drop. So, kailangan ko rin po na magtago o mag-prepare ng aking eye drop para if ever, kasi syempre sarado lahat yan. Lahat ng mga pharmacy, of course, lahat apektado, magko-close po yan lahat. So, maganda na meron po tayong stock na medicine, pangapagkain, mga gamit. Now, that is for the basic needs na kailangan po natin. Ano naman yung sunod na go bag? Ang sunod na go bag po, syempre, kailangan natin ng mga damit. So, not necessarily na dapat madaming damit. Enough lang para makapag-change ka. At least one t-shirt, one short, and underwear para if ever lang na kailanganin nyo, meron kayo. Next is dapat nasa go bag nyo na rin yung mga importanteng documents nyo such as, for example, may passport ka, ilagay mo yung passport mo doon. Kung meron kang passbook or mga ATM credit card, ilagay mo na rin doon. And birth certificate, and so on and so forth. So, sabi po dito sa amin, sabi po sa napanood ko, ang ginawa niya is, meron po siyang flash drive. Kasi if ever nga na may earthquake at lahat apektado, cellphone mo nasira, mga birth certificate, mga titulo ng lupa, lahat yan, napunit and so on. Sa flash drive niya, meron siyang nakalagay na mga images, mga pictures ng family niya, pictures sa mga documents niya, para if ever na kailanganin niya, pwede niyang ulit ma-revive yon, yung flash drive na yon, at of course, magkaroon pa rin siya ng kopya. And I think, yan po ang mga importante na mailagay sa go bag. Pero syempre, it is still based on your preference. Kayo pa rin po mako-customize kung ano ba ang laman ng ating go bag. Ang importante, meron tayo at handa tayo if ever na dumating sa kuna na yon, we can get out of that place with that go bag and rest assured that at least you are safe and comfortable. Ayun, Kuya Carlo. Well, on my end, very true. Kailangan talaga yan yung go bag. Pero yung pagdating naman sa
individually natin yan, ano? Pero yung for example, meron din tayong mga kapatid na talagang hindi sila pwede gumawa ng sarili nilang solo na ganyan. Meron akong kilala, masagot ko nga yung tanong mo na nagdala sila ng wheelchair para mag-rescue, ganun, ano? Paano gagamitin ang wheelchair pagdating sa building, sa hagdanan? Hindi naman pwede gamitin ang elevator. Sa totoo lang, kung may wheelchair, mas mabilis siya kahit na sabi mo, Juan, dahil kung 2 tao ang kukuha sa'yo, pwede kayo upo sa wheelchair at ibubuhat ka na lang talaga nila. Mas mabilis ang movement pag may wheelchair. So yung isang kaibigan ko dito, ganun talaga. Nasa wheelchair na lang talaga siya, pero sa wheelchair niya, meron siyang parang isang pouch o actually, it's more than just one pouch, several pouch na nandun na yung mga pangangailangan niya. Na anytime kahit na umalis siya, he can survive doon sa wheelchair niya. Parang nandun na yung kwarto niya, nandun na yung mga pangangailangan. Yung go bag niya itself is the wheelchair. At yung isang importante din talaga sa ating mga kapatid na yung mga maintenance, kailangan talaga meron kayong sapat na maintenance to last you for several days. Dahil yung nga, maaaring sarado yung mga parmasa and everything. Kahit na sabi mo hindi sarado, pero at the moment na kailangan mo matake, at least nandyan na, it comes handy. Nandyan sa inyo yan. Ang isang desire ko rin lang bigyan ng kamalayan ang ating mga kapatid na yung support ng mga kapatid nating may kapansanan. Ang dapat talaga nila ihanda ang sarili nila in terms of yung paano nila itatransport ang ating mga kapatid na may mga kapansanan na kailangan ang ating katawan ay medyo malakas dahil minsan kailangan mong buhatin yung ibang mga kapatid na may kapansanan, yung mga PWD. I'm referring this, for example, yung mga nasa wheelchair na kailangan mo nang isakay sa sasakyan, kailangan malakas ang iyong katawan, kapatid. At for example, yung hindi lamang yung pagbubuhat at maging yung to assist them as they go along to move along sa kalsada naman, dapat alam natin paano natin sila i-assist along the way. So yun lang uli, Joas. Ito Kuya Carlo, medyo limited na yung time natin and we have to wrap it up. Idagdag ko lang din Kuya Carlo, advisable na meron tayo lahat ng flashlight. Yan, isa yan sa mga advice na binigay sa amin. Dapat meron tayong flashlight dahil kailangan natin yan. We can use that as our signal kung sakaling may naghahanap sa'yo, may hinahanap ka. Ayun, makakatulong po sa atin ang flashlight na yan. At pangalawa, Kuya Carlo, tama ka po sa mga may disability na they can't really prepare for their own go bag. Yung mga kasama po nila sa bahay, we advise na kayo na po ang tumulong sa kanila, i-orient nyo sila na whatever happens, ito yung go bag mo, just get it. Or kung pwede, kayo na po ang magdala ng kanilang go bag. And again, yung go bag po na ito ay nakadepende po sa inyong preference or customization. Ngayon, Kuya Carlo, before we finally end, kasi talagang kulang isang oras tuwing Sabado, gusto ko lang sabihin po na we are talking about the big one. Doon tayo lahat nakafocus sa the big one. Natatakot po tayo, nagda-doubt tayo, ang dami natin mga stress sa buhay, parang araw-araw ka na lang kasabi ng the big one. And alam niyo po, let us not just fix our eyes on the big one. Paparating ang big one kailan. Kaya, paano kaya mga pamilya ko, ang anak ko, katrabaho sa ganito, kung ano ang dami natin iniisip. The big one, yes, it is a natural calamity, pero there is a great one. Huwag natin kalilimutan na the big one, big one yan, pero meron po tayong the great one, and that is our God. That He is in control of everything, na ipagdasal po natin, ipanalangin natin na if ever the big one happens, God will cover us. His gracious love, His hands will just be upon, not just sa ating sarili, hindi lang sa pamilya natin, pero sa buong Pilipinas. That
His mercy, His hands, His love will cover the whole Philippines if ever the big one happens. Kuya Carlo, bago tayo magpaalam, may nais ka bang sabihin sa ating mga tagapakinig? Yeah, additional doon sa go bag. Alam mo, nabanggit mo kasi flashlight. Sa ating himpilan, kapatid, kasama din talaga dapat, excuse me, meron kang yung transistor radio, para malaman mo yung balita. Usually kasi ganun kailangan mo ng balita, marinig mo sa mga radio station. Ang ating himpilan, meron po tayong missionary radio, Yung missionary radio, hindi na kailangan ng baterya yon. May solar na yun. Solar na actually yun. Pwede mo yun ikaw lang mismo mag-generate ng energy ng radio. At the same time, may flashlight na siya, kapatid. Meron na rin siyang alarm system, gano'n. So, kung interesado po kayo at nandito kayo malapit sa Zamboanga City or sa anumang Far East Broadcasting Company stations, meron tayong tinatawag na missionary radio na pwede ninyong i-avail. Lumapit lamang po kayo. Ito ay donor-based lang to. Donation lang may bibigay nyo at bibigyan kayo ng radio. Additional information lang din yon. Ayan, maraming salamat Kuya Carlo. So sana mag-avail po tayo ng missionary radio na yan, para alam nyo na, meron din po tayong equipment and makatulong din po tayo sa ating mga kapwa. Ayan Kuya Carlo, panandalian po tayo magtatapos dahil next Saturday ay makikita na naman tayo, magkakarinigan na naman po tayo. Tama Kuya Carlo? Yeah. Bali at the same time ngayon, Jowas, gusto ko ako na magpapaalam muna sa sarili. And then I hope you would lead mag-pray tayo. I-pray mo nga yung ating mga kapatid. Well, ito po si Kuya Carlo na patuloy po nagpapaalala sa inyo na ang lakbay ng buhay ay mahaba yan. Madaming nangyayari, madaming pagsubok, inaantay yung big one, great, pero meron tayong great one. Pero palagi nating tandaan, hindi ka nag-isa dahil may kasama ka. Nandyan ang great one. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you po. Muli nakasama niyo po kami. Ako si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay. Dito lang po yan sa programang May Kasama Ka. Until next Saturday mga kaibigan, God bless you. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.